Sobrang bilis ng araw at dahil Friday ngayon, masasabi ko na hindi nga ako gaanong pagod sa trabaho dahil ngayon, dalawa lang ang klase ko. Tapos after nun, tumunganga na lang ako ulit. Isang linggo na naman ang natapos. Samahan niyo ako at magkwentuhan tayo. Osaki ni Shichurei shimasu. Yan ang sinasabi namin kapag uuwi na kami. Ang ibig sabihin niyan ay, pasensya na kayong lahat kung mauuna na ako sa inyo. Kasabay naman ito ang pagsasabi ng mga katrabaho mo ng Otsukare sama deshita. Ibig sabihin naman nun ay maraming salamat sa pagtatrabaho mo ngayong araw. Ganyan natatapos ang araw ko dito sa school. Papasok sa umaga, uuwi sa hapon. Siyempre, ang tanging kasama ko ay ang aking bisikleta. Araw-araw ay sakay lang ako ng bisikleta ko. Simula sa station, pupunta sa school. At simula sa school, pupunta sa istasyon. Ganyan ang eksena ko sa trabaho tuwing umaga. Madalas naman kasi sa school wala akong ginagawa kasi hindi naman araw-araw ang klase ko. Kaya hindi na problema sa akin kung mapagod ako kakapadyak. Bukod sa pagtuturo ay nakasanayan ko na rin tumulong sa paghahanda ng school lunch namin. Naglilinis kasama mga students sa school. Nakikipaglaro sa katirikan ng araw kasama mga estudyante ko na tila hindi napapagod at hindi nauubusan ng energy. Sumasali rin ako sa iba't ibang klase para iwas pagod, katulad na lamang ng mga art class, music class, at PE classes. Ayaw kong ikumpara ang buhay sa Pinas at sa Japan dahil magkaiba talaga sila. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko sa tuwing iniisip ko na araw-araw akong bumabangon dito sa pangarap kong bansa. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, tuloy ang pangarap, laban lang. Ang kala ng iba, madali lang. Pero ang number one na kalaban mo talaga dito ay ang sarili mo. Bilang isang foreigner sa school, kailangan matuto kang makipagay at makisama sa mga katrabaho mo. Dapat lagi kang nakangiti kahit iniisip mo kung tama ba tong nandito ka sa pinangarap mong bansa. Sobrang hirap, lalo na kung araw-araw ay para kang hangin na daraan sa loob ng school. Hindi mo mabasa ang natakbo sa isip ng mga taong nakakasalubong mo. Madalas, hindi mo alam kung masaya ba sila nakatrabaho kanila o ewan. Pero, good vibes lang, di ba? At the end of the day, hindi naman talaga silang nagpapasweldo sa iyo eh. Charot. Habang nasa trend nga ako ay naalala ko, 6 months na pala ako dito sa Japan. Ang dami na din palang nabago sa buhay ko. Sobrang dami na rin nangyari. Sobrang bilis ng oras. Sobrang bilis ng panahon. Pero alam mo, sa 6 months na yon, ang dami kong natutunan, ang dami kong na-realize. Natutunan kong maging kontento sa kung anong meron ako. Ganun pala talaga pag OFW ka, no? Handa kang magtiis, kahit madalas ay patuloy ka na lang kinakain ng lungkot kasi malayo ka sa pamilya at sa kaibigan mo. Natutunan ko dito na ang buhay ay parang pagsakay ng bisikleta. Kailangan hindi ka mapagod sa pagpadyak dahil may mga taong umaasa sa iyo at taga-antay sa pagbalik mo. Kailangan diretso lang din ang tingin para mas malinaw mong makita ang mga pangarap mo at ang mga rason kung bakit ka nabangon araw-araw. Higpitan mo ang kapit mo sa manibela, katulad na kung paano mo kapitan ang kakarampot mong kita kapag hawak na ito ng nanginginig at pasmado mong kamay. Titiisin ang init ng sikat ng araw, katulad ng pagtitiis mo habang nangungulila ka sa mga yakap at mga ngiti ng mga mahal mo sa buhay. Umulan, bumagyo, papadyak ka, pero parang sa buhay natin, anumang bagyo ang dumating, tandaan natin, lahat yan ay natatapos din. Lagi nating tatandaan, mapapagod ka, pero magpapahinga ka. Tapos bukas, padyak ulit, hanggang sa matupad mo lahat ng pangarap mo sa buhay. Mga pangarap na patuloy mong binubuo. O siya, paano? Hanggang dito na lang, kasi nakauwi na ako. Salamat and bye-bye.